Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord, and showed me the way. Jesus, you're a superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. You're the superstar. Yes, you're the superstar.
discipleship that transforms, and servant leadership. With a new heart and new spirit. Jesus Christ, to God be the glory. One church, under one God, with one vision. Carrying an ancient mission. By the help of God, we shall fulfill our mission. By the grace and mercy of God, Jesus Christ, to God be the glory, remains. Undivided. Praise God! Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon at makikisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat, at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Batiin mo nga katabi mo, sabihin mo, kay ganda naman ang suot mo ngayon. Alam po ninyo kapag binabati natin ang ating mga kapatid, sumasaya yan. Kanina nga madami na nagsabi sa akin, ganda naman ang suot mo, pastora. Sabi ko, suot ko lang? Hindi. Siyempre, pag sinabi maganda suot mo, maganda mula buhok hanggang paa. Yay! Praise God. So ngayon, masaya po tayong lahat dahil nakakasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Alam po ninyo, ang kagalakan na kukuha yan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Subukan ninyong huwag ninyong sundin si Lord. Malungkot kayo. Kasi si Lord mismo yung malungkot sa ating puso. Amen? So ngayon, magsisimula po tayo ng ating gawain. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 8, verses 4, 6, 9. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels, and you have crowned him with glory and honor. For you have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Purihin po ang Diyos. Marami pong hindi nakakaalam na ang tao ay ginawa, mababa lang ng konti sa mga angels. So, hindi nga natin ka-level ang angels sapagkat ang angels, hindi yan namamatay eh. Ang tao namamatay. Pero pag ikaw, anak ng Diyos, kahit na dumanas ka ng kamatayan, still, haharap ka sa Panginoon at papasok ka sa kanyang kaharian. Pero ang sabi, kapag ikaw ay nilikha ng Diyos, lagi kanyang binibisita. Dalawang bagay yung pag binisita ka. Isang pagpapalain ka, isa naman na matatanggap mo yung chastisement o disiplina ng ating Lord. Kaya yung iba ayaw magpabisita kay Lord, baka punishment ang tanggapin niya dahil sa kanyang maling ginagawa. Pero para sa ating lahat, na natutunan natin ang daan ng ating Panginoon, gustong-gusto natin na bibisitahin tayo ng ating Diyos. Bakit? Blessing ang binibigay ng Lord sa atin. Amen? Praise God! At pangalawang tandaan natin,
Tayo ang binigay ng Lord na over dominion sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga ginawa niya. Kaya yung iba sa atin, takot daw sa butiki. Sabi ko, ba't ka matatakot sa butiki? Ginawa tayo ng Lord over dyan. Takot sa ipis. Hindi ka dapat matakot dyan. Pag takot ka sa ipis, kunin mo, dakmain mo ng may papel. Tapakan mo. Kasi nilagay ka ng Diyos na over, above, everything na ginawa niya. Kaya wala tayong dapat nakatakutan. Amen. Alright, kasi po, kinakailangan lumaya tayo dahil yan ang salita ng Diyos. Yan ang tinakda ng Diyos. Kaya niya tayo nilikha para tayo ang mag-dominate sa mga bagay na yan. Kaya lang ang sabi, sa kabila ng lahat ng bagay na ibinigay ng Lord sa atin ang glory at saka ang honor, still, para tayong mga malalantang gulay. Pag nakatayo yan sa harapan ni Lord, hindi yan pwedeng maging lanta. Dahil alam niya, ayaw ng Lord ng lanta. Gusto ng Lord mga matitikas na sundalo kapag maglilingkod sa Kanya. Yung natin ating mga ulo, let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng kalakasan, sa pagkupkup niyo sa amin, sa mga proteksyon, sa mga provision. Ngayong umaga na to ay plano namin na maitaas ng sakdal taas ang pangalan mo sa pamamagitan ng gawain ito, Diyos. Ngunit una po sa lahat, hinihiling namin ang basbas ng Espiritu Santo mo. Pakalinisin mo po kaming tulad mong malinis. Patawarin mo po kami kung meron man kaming angkin, mga bagay na nagawang hindi maganda sa harapan mo. Tulungan mo kami, O Diyos, na kami po ay maging mabangong samyo ng handog sa inyo, Ama. Pang sa ganon sa aming pag-awit, Lord, ay talagang malugod ka sa amin lahat at ibaba mo masaganang pagpapala. Bigyan mo rin ng double portion ng anointing aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit para po sa aming pagkain espiritual. Maging ang tagapaghatid ng mensahe ng kaligtasan, walang iba kundi ang aming beloved Pastor Ludwig. Tulungan mo maging maliwanag sa mga taong tatanggap ngayon ang mensahe ng kaligtasan. Samahan mo rin ang mga singers, ang mga musicians, Lord God. At samahan po kami ng maraming angels mo, Lord, sa aming pong pagbibigay puri sa inyo. Nagtitiwala po kami, Lord, na ang kalabasan, ang resulta ng gawain ito magdudulot, Panginoon, ng panibagong kalakasan sa amin. Sa iyo po lahat ng kaparehan, Lord, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Oh, we love you, Jesus. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from the miry clay, set my feet upon a rock. Now I know I love you. I need you. Though my world
Diyos na nasa langit, sa oras pong ito, Panginoon, muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa isa pang pagkakataong binigay mo sa amin para kami muli mag-aaral ng salita. Tinaas ka namin, O Lord, sa pamagitan ng awitin, pagpupuri, O Diyos, at pagsamba. Sa ngayon naman ay nihanda namin sarili para kami makinig na yung salita. Huwag sa mabuso, isipan namin, O Lord, para malayang makapasok sa amin yung taluluwa, Panginoon, at Espiritu, ang lahat ng mga pagkain spiritual na ibibigay mo sa amin, Ama. Pulutan mo ito magpalakas sa amin, mag-enlighten sa amin, lalo ang paksamol, Panginoon, sa umagang ito. Ay tumayo mo sa amin buso at isipan, O Diyos, at maipamuhay namin, Ama. At magawa namin, Panginoon, sapagkat ito iniintay mo sa amin lahat, Ama. Kaya bahala ka na po, Lord. Send mo strong conviction sa bawat isa. Para lahat ng sasabihin mo sa araw na ito, O Diyos, ay gawin po namin paglabas pa lang namin sa lugar na ito, Ama. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, puri ng Diyos, mga kapatid, at sabay niyong riyapaan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sapagkat sa araw na ito muli tayo nagkasama-sama at muli tayo po binigyan ng pagkakataon para tayo po mag-aaral ng kanyang salita. I truly believe na ito po, every Sunday na binibigay ng Lord sa atin, dapat maging thankful tayo sa ating Lord. Maging thankful tayo sapagkat nagkita-kita tayo, sabihin buhay po tayo. That's one thing. Buhay po tayo, nagkita-kita tayo. O lahat ng buhay, magsabing praise the Lord. At ang pangalawa, hindi lang buhay, kundi malalakas tayo, nakatayo po tayo. At narito, minsan may sakit ka, pero nakatayo ka pa din. Kaya salamat sa Lord. Thank you, Lord. Yan ang sasabihin po natin. At bukod sa lahat, Sunday po, muli tayo nagkita-kita ng mga magkapatiran. Nakita mo yung katabi mo sa ngayon, alam mo, mahal na mahal mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, I love you, brother, sister. Yeah, that's it. How I wish sa sana pamuhay natin, sinabi ng Lord, the book of John, we have a new commandment, and that is to love one another. Magmahalan po tayo sa isa't isa. How I wish, mga kapatid, na yung loving one another ay ma-implement po natin dito sa loob ng church, that we have to love one another. Ang bawat isa nagmamahalan po talaga, at dali natin hanggang doon sa family natin, hanggang doon sa work natin, sa business natin, magawa natin yung loving one another. Yeah, that is the key to success. One of the keys to success, yung pong loving one another po. Pag sinabing success, ang for me, ang number one success dapat po sa relationship. Dapat ando na success po natin sa relationship. Because what is money, what is treasure, yung relationship is ruined. Wasak ang relationship. Baliwala po lahat ng yon. Ang maganda po, number one agad yung family relationship dapat maganda po. And even your relationship outside your family dapat maganda rin po. Especially dito sa church, yung relationship mo sa church dapat maganda po. In fact, pag sinabi in church, ang number one po dyan, na tinetreasure, binavalue ng Lord is the word relationship. Sa loob ng church. Pag sinabi in church, yung relationship agad, ang ibig sabihin ng ating Lord. Dapat maganda ang relasyon po natin. Although hindi relationship ang pag-uusapan natin, pero related po sa gustong-gusto ng ating Lord. Tama yung kinanta natin kanina. Jesus, lover of my souls. Not only your souls, lover of the souls of all the people in this world. Mahal ng Lord ang mga souls. Because the Bible says that souls is mine. Yung sabi ng Lord, all souls are mine. Sabi ng Lord, sa Kanya dahil lahat ng souls. Hindi puro sa preacher yung souls, kay Jesus Christ ang lahat ng souls po. Siya may-ari po ng souls. Acts 1, verse 11. Who also said, Man of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room. Bakit sila ng upper room para po tumanggap ng Holy Ghost. However, in Acts 1:3, in King James Version, to whom he also presented, or he showed himself alive after his passion. Take note the word passion. After his passion, by many infallible proofs being seen of them 40 days, and speaking of things pertaining to the kingdom of God. And our subject today is entitled, The Passion of Christ. You may all be seated, please.
Now, brothers and sisters, the movie entitled The Passion of the Christ was watched by millions of people around the world. Because in this movie, the director, Mel Gibson, had displayed the deepness of the passion of Christ. Now, what does passion mean? Ano ibig sabihin ng passion? Ang first meaning po ay, it comes from the Latin word pati o passio, which means to suffer, to endure, or to bear, which He did at the cross. Matagalan niya yung hirap sa cross of Calvary. Ang second meaning po ay, it is the object of desire. Take note, object of desire or deep interest of doing something with strong conviction. Ito po yung matinding desire po natin na gawin ang isang bagay na nandun ang matinding conviction sa puso po natin. Doon tayo magko-concentrate sa passion na yun. Yung gustong-gustong gawin ng Lord nating lahat po. Now, the passion of Christ had started during His earthly ministry when He healed the sick and then He performed miracles. And most importantly, He preached about the kingdom of God. To display His passion, which is to save the Jews. Jews lang po noon, ng mga Hudyo. And then came His death, His burial, and resurrection to complete the gospel of Christ, not only for the Jews, likewise for the Gentiles. Kasama na po tayo. Now, the passion of Christ is, ano yung passion of Christ? Ano yung gustong-gusto ng Lord? Ano yung dinidesire ng Lord? Ano yung sa kanyang heart, deep in His heart? Ano yung gusto ng Lord na gawin po natin? Ang number 1 nasa Mark 16:15-16. And He said to them, go. Ito ang unang-unang gusto ng Lord. We have to go. All of us must go. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ang burning desire ng ating Lord ay tayo po hahayo. Hindi ko sinabing aalis talaga, literally aalis po tayo and go to the whole world. Itong world na pinag-uusapan dito, yung dating pinag-uusapan natin, yung own world. What is your own world? Kung saan ang hanap buhay mo, yan ang world mo. Kung saan ang relatives mo, yan ang world mo. Kung nasa mga friends mo, yan ang world mo. Kung nasa na school mo, yan ang world mo. Yan ang dyan tayo pinahayo ng Lord. And preach the gospel or share the gospel or speak about the gospel, or invite them to listen to the gospel of Christ. Yun ang passion ng Lord una. To every creature if possible. Sa lahat ng masalubong natin, sa lahat na makita natin, sa lahat ng kakilala natin, dapat ma-share po ang gospel ng Lord. At ang kanyang intention is, he who believes and is baptized will be saved. Isa yan sa passion ng ating Lord. Ang gusto niya mabaptize ang tao po. Mabaptize in water in the name of Jesus Christ. Na ayaw ng iba po, binabaliwala ng iba mga churches po. Dito po pinakita ng Lord. Ang passion ko yan. Yan ang gusto ko. Yan ang burning desire ko. You must be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. But he who does not believe will be condemned. Ang hindi maniniwala ay impyerno po. So this is to evangelize the world that people may be saved. Yun yung unang passion ng ating Lord. And second, the passion of Christ is in Matthew 28:19. Magkadugtong po yan, bago siya umakyat sa langit po. Go, ayun na naman salitang go. Go therefore and make disciples. Make disciples of all nations. Of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In application, baptizing them in the name of Jesus Christ. So, ang pangalawang passion ng Lord ay yung pong gawin disciple ang lahat ng tao. Why? Bakit? Ang tao po, we are made in the image of God. In the book of Genesis 1:27, tayo nilalang kawangis ng Lord, o 1:28. Kawangis tayo ng Lord. But because man fell into sin, nagkasala ang tao, yung image of God sa atin po ay na-covered, o sabihin natin nawala, o hindi mag-manifest ang image of God sa pulo magkasala ang tao. That's why God had a plan. At yung plan na ito, nangyari na po. Itong plan na ito, sa gospel ng ating Lord. Para ang tao maibalik sa image of God. You have to disciple people.
pag dinisciple natin ang tao, kanya tayo nagdi-discipling. That's the reason why. The major reasons why. One of the major reasons why, para maibalik sila sa image of God. Yung 1FC natin, isa itong step. It's a big step ng To God Be the Glory Church para maibalik sa image of God ang mga tao po na gusto ng ating Lord. At yun ang purpose ng ating Lord. Yun ang passion ng ating Lord na maging disciples sila. Through what? Next verse. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. Yung pong kapalit niyan. Pag tayo po ay nagdi-discipling po, kasama mo pirmi ang Diyos even to the end of the age. Kasama mo ang Lord hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa langit, kasama mo ang Diyos. Amen. Sabay, amen ang Lord. So in other words, ang second na passion of Christ is to disciple the world through teaching the Word of God or teaching the 1FC and To God Be the Glory Church. That's why during the early church, nung unang panahon, yung early church, the disciples and members of the church were so passionate. They were so passionate to preach, there to share the gospel of Christ and to make people a disciple of Christ. Gusto yun ang gawin ng Lord at yun ang gusto mangyari ng Lord. And that's the reason why I am so passionate to preach the gospel of Christ. Nasa akin yung passion i-preach po ito kahit saan lugar. Kahit kanino, kahit saan lugar. Kaya sinasabi si Pastor, sigaw ng sigaw. No, I'm not shouting. Sumisigaw ako, hindi dahil gusto ko kayong sigawan. Dahil yung passion sa aking heart, yung desire sa aking heart, na maikalat ang gospel ng Lord, yung desire ng Lord, yung passion ng Lord, nandun sa akin para ibigay din sa inyo, impart sa inyo yung passion na yun. That's why first is to save the souls of many people because hell is real. Yan ang number one reason because hell is real. Hindi lang natin alam. Every time I preach hell, meron ko nararamdaman sa aking heart. Because I know hell is real. And I know what is happening in hell every day in our lives. Alam ko kung ano nangyayari dahil sinabi ng Bible in Luke 16. Nandun ang agony ng mga tao, nandun ang pain ng mga tao, nandun yung torture ng mga tao, forever and ever. Wala pong pahinga yun, 24 hours a day. Kanya gano'n na lang ang passion ng Lord. To the extent na mamatay siya sa cross of Calvary, maligtas lang ang tao. Sa ngayon nakikita natin yung mga problems natin po. Pero hindi natin nabivisualize. Yun nangyayari sa hell araw-araw. Nakikita natin yung sakit natin. Nakikita natin yung problema sa pera. Problema sa emotions. But you cannot see, you cannot visualize what is happening in hell right now. Ano nangyayari ngayon doon? May mga tao nagsisigawan dahil sa sakit na nararamdaman nila. Pati kayo nanonood sa television. How I wish kayo mga Christian, sana alam natin ito. Alam natin para madama natin yung passion ng Lord. Yung passion ni Christ, madama natin lahat. And that's one of the most important thing as a Christian. You must feel the passion of Christ. Dapat dama natin ang passion ng Lord. Kung ano nararamdaman niya. That's why God does not want any single soul to go to hell. Ayaw po niya. If possible, He wants to save all the people of this world. Alam ko gusto niya maligtas ang lahat. Kasi sinabi sa 1 Timothy 2:3-4. And for this is good and acceptable in the sight of God. In the sight of God, our Savior, our God who desires all men to be saved. Yun ang desires ng God. Yun ang passion ng God, all men to be saved. In other words, the passion of God and Christ are the same. Kasi yan po Christ, yan din po yung katawang ginamit ng God. Kanya ang passion nila pareho po, mag-save ng soul para wag mabuta sa hell ang tao po. However, in the book of Luke 21:36, Jesus said, "Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things." Kanina po, ang passion ng Lord, ang tao wag mabunta sa hell. Ang tindi ng passion ng Lord sa ganon. But this is another passion ng Lord. Yung salita ditong escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. The Lord Jesus Christ used the word escape. But the question is, escape from what? Saan dapat maka-escape? Prior to this verse, He mentioned about the signs before He comes. Alam natin lahat yan, Matthew 24:7,
yung famine and earthquakes simultaneously nangyayari sa kayo po. Yung nakaraang earthquake po, just for 48 hours, 9 na earthquakes ang nangyari po. Kaya doon makikita tsaka yung intensity na pabigat ng pabigat po. Ang war, nandiyan din po. Ang famine, nandyan. Economic crisis, global economic crisis, nandiyan din po. Tsaka niya sinabi yan. And to escape, ibig sabihin noon, tayo po dapat maka-escape dito sa mga mangyayaring ito sa world. In 1 Thessalonians 4:16, ganito tayo escape doon sa hindi nakakaalam. For the Lord Himself will descend from heaven. Bababa ang Lord. Pero hindi dito sa lupa. Doon din, sa alapaap, doon siya bababa. With a shout, with the voice of an archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. And then tayo who are alive, tayong buhay, and remain, shall be caught up, shall be raptured, together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. Magkikita tayo tsaka ang Lord sa taas mo. The most awaited event ng every Christian, the blessed hope. And thus we shall always be with the Lord. Kasama na natin sa pirme. Now, the question is this. Bakit may rapture? Bakit kukunin tayo ng Lord? Bakit buhay kukunin tayo ng Lord? Why? The next question is, what will happen the day after the rapture? Ano na mangyayari? Right after the rapture, the next day, ano mangyayari? What will happen the day after the rapture? Ano na magaganap? Yung po dapat alam natin lahat, mananampalataya. Pati kayo nanonood sa television, mga Christians, dapat alam po natin. Pati kayong non-believers, dapat alam po natin ito. Para malaman din natin kung anong dapat natin gawin. Ano na mangyayari? Revelation 6:17. After the rapture po, susunod na po agad ang Revelation chapter 6. Yan po, umpisa ng 7 years, Revelation. For the great day of His wrath, the great day of His wrath, not love, His wrath has come, and who is able to stand? Sino makakatagal sa puot ng Diyos? Jeremiah 30 verse 7. Alas, for that day is great, so that none is like it. And it's the time of Jacob's trouble. That time of Jacob's trouble. Yan po yung great tribulation na sinasabi ng Bible, but he shall be saved out of it. Daniel 12:1. At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble. A time of trouble such as never was since there was a nation. Magkakaroon ng malaking kaguluhan at kapighatian na hindi pa nangyayari sa anumang bansa. Even to that time. Kahit nung oras na yun, kahit ngayon, hindi pa nangyari yun at mangyayari po. At dun, yung po katapusan na po, hindi na uli mangyayari pa. And at that time, your people shall be delivered, everyone who is found written in the book of life. Matthew 24:21. Jesus said, diniretso na ng Lord, there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world. The day after the rapture is the great tribulation, the 7-year tribulation, such as has not been since the beginning of the world, na hindi pa nangyayari until this time, no, nor ever shall be. Hindi pa nangyayari, matinding kapigitian na yan, at hindi na muli mangyayari po, dahil diretso na sa pagkagunaw ng mundo po yan. And what will happen the day after the rapture? Ano yung wrath of God na sinasabi po? Ito po sasabihin ko sa inyo, introduction pa lang. Wala pa rin sa 7 trumpets and 7 bowls. This is the 7 seals. Pero matindi na po. Revelation 6:1-2. Now I saw, when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, come and see. Come and see. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow. Hindi po ito si Jesus Christ. Si Jesus Christ po nasa Revelation 19 or 18, I'm not mistaken. Nakasuot ng white robe din po, nasa kabayo po, pero hindi siya to. Antichrist po ito. And a crown was given to him. Who sat on it had a bow,
Meron siyang bow pero walang arrow. Bow lang ang dala niya. And was given to him, and he went out conquering and to conquer. The Antichrist will conquer the world through diplomacy, through deception, through false promises, rather than open war. Walang gerang magaganap, pero i-conquer ng Antichrist ang buong mundo. He will solve the problems of the world. Pati yung global finances, solve po niya yan. And he will be the man of peace. Siya magiging man of peace. Siya magiging para si Kissinger nung araw, pumupunta sa bansa para sa peace, para sa peace, para sa peace. Ganyan po mangyayari sa Antichrist. Kanya maraming madideceive. Napakarami madideceive. Then like the Bible said in 1 Thessalonians 5:3, for when they say peace and safety, yan ang delikado pag sinasabing peace and safety. Because the reality is that there's no such place as nandun ang peace and safety. Wala na po. Wala na lugar na safety. Wala na lugar na nandun ang tunay na peace. Sabi natin sa Switzerland daw, nandun ang safety, nandun ang peace. Sino may sabi sa'yo? Buong mundo to. Then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman. Ganong katindi, abutin ang world. Kanya hindi nadanas natin ngayong hirap yun. Magpasalamat tayo sa Lord. Salamat po. Hindi ang Great Tribulation. Salamat po. Ganito na lang. Salamat po. Gaano ka mang kahirap ngayon, nahihirapan ngayon, pasalamat ka pa din. Napakatindi ng darating na ito. And they shall not escape. Nakatrap lahat ang tao sa world. Walang makakatakas. Revelation 6:4. Kanina white horse. Ngayon naman ang fiery red horse went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth. To take peace, kunin yung peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. Ibig sabihin magkakaroon ng violence, maybe war, magpapatayan sila at marami po mamamatay. Verse 5 and 6. And when he opened the third seal, heard the third living creature come and say, and so I looked, and behold, a black horse, white, red, now black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. May hawak na timbangan. Bakit may hawak na timbangan? And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for a denarius, and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Which means, famine and economic collapse ang mangyayari po sa world. Babagsak ang ekonomiya ng lahat ng bansa. Pati mga bansang ang tataas na mga economy sa ngayon, bagsak lahat yan. Huwag kayo maniniwala sa nakikita nyo mataas sa economy. Sa una lang yan, temporary lang yan. But time will come, lahat yan babagsak po. At ang mangyayari, rationing po, ang pagkain rarasyon po. Due to lack of food, magkukulang sa pagkain po. To the extent na a scale had to be used to weigh out scarcity. Ano may sabihin ron? Gagamit po ng timbangan para po sa kakainin mo sa araw-araw. Sa konting kakainin mo, titimbangin mo pa para magkasya sa maghapon. Yung sweldo mo sa maghapon, ang mabibili mo para sa ilang, pero tatasahin pa yon. Titimbangin pa yung kakainin mo para walang aksaya. Ganun katindi. Na tataas ang bilihin mo. Tataas mga kapatid ang inflation rate. Ang pagbaba ng pera, bubulusok ang pera po natin. Lahat, pati dollar, babagsak po yan. And one day, ang income mo is enough only for one person to feed. Isa lang kaya mong pakainin. Sarili mo na lang ang kaya mong pakainin. Kaya kung may anak ka, yan po ang problema. Mahirapan kang pakainin po. Mahirapan kang pag-aralin. Pagkain pa lang pinag-uusapan dito. Wala pa yung mga matrikula ng bata, upa sa bahay. Wala po. Pagkain pa lang. Doon lang kasya ang kikitain mo. Imagine that. Ganong kahirap yon. Sa ngayon, umaangal tayo, kulang. Ito hindi kulang. Wala talaga. Hanggang pagkain ka lang. At ikaw lang, hindi mga anak mo, hindi kasama. Ganong kahirap, ganong kamahal ang bilihin. Ganong kamahal, tataas ang bilihin po. Nasa ngayon pa lang umaangal na po tayo. Imagine, isang araw mong kita para sa ilang, hindi pa sapat. And sa verse 8, ano sinabi sa verse 8?
And look, behold, a pale, white, red, black, pale horse. And the name of him who sat on it was Death. And haters followed him, and powers given to them of the report of the earth, 1/4 of the earth, to kill 1/4 of the earth with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. Ang cause ng death nila is hunger, and war, and wild animals. Sa sobrang gutom mo, sa mga sunog na magaganap, sa tindi na magaganap, yung mga wild na animals, bababa po yan. Kakainin pati mga tao po. Yun ang sabi ng ibang mga scholars. At sa verse 12, ano sabi nga doon? And I look, he opened the sixth seal, pang-anim na seal, 7 lahat. And behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth. Sa lakas ng earthquake, dumilim ang sun po, dumilim. Sa sobrang lakas of hair, and the moon became like blood. Total darkness ang magyayari. Dahil sa sobrang lakas ng lindol na darating po. Ngayon pa lang, tayo na nagugulantang na tayo pag nakikita natin yung lindol sa Venezuela. It's about, I think, 1,000 people died. 50,000 were still missing. Hindi pa rin makita kung nasaan. At marami ba inihinala, patay na sila. Namamagha tayo, natatakot tayo. What more dito sa earthquake na ito? Kaya total darkness ang mangyayari sa world dahil walang sun. Once na mawala ang sun, wala darkness, lahat mo yan. At sa verse 13, ano sabi ka doon? The stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by the mighty wind. Pag inaalog mo yung fig tree, bumabagsak yung bunga. Ganun babagsak ang mga stars. Ganun kalaki stars, malaki pa sa earth. Yan po yung celestial collapse na dinadawag. Yung pangkalangitan, makalangit po na pagbagsak nito mga bagay na ito po na nilalang ng ating Lord. And verse 14, and then the sky receded as a scroll when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place. The structure of the cosmos is dismantled. Ibig sabihin, mawawasak ang kaayusan ng sangnilikha. Mawawala sa ayos po lahat. Mamimisalign lahat. And if mountains and islands move, nothing is secure anymore. Wala na po secure. The whole earth is rearranged. Mababago ang itsura ng buong mundo po. Buong mundo, sinasabi gano'n. At sa lakas ng earthquake na ito, ano mangyayari? Verse 15 and 16. The kings of the earth, the great man, the rich man, the commanders, the mighty man, every slave, every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains. Magtatago sila. Pati mga presidente magtatago po. Lahat ng presidente. Pati mga senador na may tinatago, magtatago ka. Sigurado yun. Why? Yan ang tanong. Lahat yan. Pati mga mayayaman po, na ngayon kilala natin kung sino-sino, lahat yan magtatago. Kanya wag yung kainggitan. Dapat sila mainggit sa atin dahil tayo hindi tayo magtatago dahil nasa taas na tayo kasama na ang Lord. Marami sa atin madalas na inggit tayo. Envy tayo pag nakita natin mga rich people. Envy tayo pag nakita natin kilalang tao. At gusto natin ganun din tayo. Huwag mo naisin yan. Ang naisin mo makasama ka sa rapture day. Because the day after the rapture, you will not like it. Hindi mo magugustuhan. The worst thing na magaganap sa world after the rapture day. Bakit natakot sila lahat? Verse 16. And said to the mountains and rocks, fall on us, hide us from the face, sinong face, of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Makikita nila mukha ni Jesus Christ. Hindi na po katulad sa cross of Calvary. Habang hinahampas po, maamula na kayo kulang. Hindi na ganun. Makikita nila ang mukha ni Jesus Christ, punong-puno ng buot ang mukha ni Jesus Christ. At wala na sila masasabi. Why? 2,000 years na tayong pinagbigyan ng Lord. 2,000 years pinagbigyan niya sa kasalanan ng mundo. 2,000 years chinaga niya ang mundo. Chinaga niya yung mga tao sa world. 2,000 years nagtiis ang Lord. But after 2,000 years, makikita mo na kung ano
ang itsura talaga ni Jesus Christ pag nagalit na. Kasi tayo po madalas, God is love, Jesus Christ is love, and that's true. Lahat yan totoo, God is love. But don't ignore and don't forget about the wrath of God. The wrath of Jesus Christ. Ano itsura ni Jesus Christ para katakutan ng mga presidente? Hindi sila sa lindol natakot sa muka mismo po nung love of God. Doon sila natakot sa muka. Sa sobrang puot na nararamdaman ng ating Lord. Although nandun pa rin ang love, dahil may nakaligtas pa rin, meron pa rin siyang iniligtas during that time. And this is one of the major reasons why the passion of Christ is to save and disciple people is so strong. Kanya matindi ang passion niya. Una, para wag papunta sa hell. Pangalawa, ito para wag danasin itong tribulation na ito, para wag danasin. Yung sobrang intense ito, yung fierce nito, wag nilang danasin. And surely it will happen in the near future. And his passion is not only to save their souls, but to save their physical bodies from the tribulation period. Yun po ang kanyang passion din po. That will surely happen the day right after the rapture. Magaganap po yan, tribulation na yan. Tayo na lang ang humahadlang. Nandito pa Church of God, kaya hindi pa nangyayari yan. Kaya huwag kayong kabahan, hindi pa tribulation, not yet. Hindi pa tribulation, why? Nandito pa tayo. We are the restrainer of the Antichrist through the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost. Kaya tayo pumipigil, kaya hindi pa makalitaw yan. Pero once na tayo po tinanggal na, right after the rapture day, labas po yan, sigurado po. At umpisa na po ng 7-year tribulation po. And since these things will happen the day after the rapture, what are we supposed to do then as Christians? Ano dapat nating gagawin ngayon? Going back into the early church, balik tayo sa early church. Now when he had spoken these things, while he was taken up, nakatingin yung mga disciples habang umakyat siya, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven, nakatingin sa langit, umakyat ang Lord. As he went up, behold, 2 men stood by them, angels, in white apparel. Ano sabi? Men of Galilee, hoy, mga disciples, why do you stand gazing up into heaven? Ba't kayo nakatayo dyan, titingin-tingin kayo sa langit? Yan Jesus na yan, parehong Jesus na yan. Kung paano tinaas yan, ganun din bababa yan. Ano ibig sabihin ng angels? Huwag na kayong tumunga-tunganga. Doon sa mga disciples, sila sabi ng angels, huwag na. Ibig sabihin ng angels, pag akyat ng Lord na ganoon, umpisa ka na. Sige na. Pero hindi pa rin sila sumigi. Ano ginawa nila? Okay, next. And they returned to Jerusalem. Bumalik sa Jerusalem. Nung si tayo ng angels, bumalik sa Jerusalem. From the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. Now, they returned to Jerusalem to receive the Holy Ghost. In Acts 2, 3, 4, naganap po. And there appeared to them divided tongues of fire. Matagal ko nang pinag-iisipan. Bakit tongues of fire? And one sat upon each of them. Next. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Puro tongues sa binabanggit dito. As the Spirit gave them utterance. So why did God fill them with the Holy Spirit? Why? Verse 13 and 14. Noong sila mag-speaking in tongues, sabi ng mga tao, they are full of new wine. Mga lasing sila. Nung makita, marinig ni Peter yun, tumayo siya. But Peter said, standing up with 11, raise his voice. Yung takot bigla raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my voice. Pakinggan niyo ako. And the passion of Christ was displayed through Apostle Peter. Pinakita niya yung passion of Christ. Pinakita niya kung gaano katindi yung passion ng Lord while preaching the gospel of Christ. Pinreach ang gospel ng Lord. When he preached the gospel of Christ to the people, napakita po. Why? Yan ang tanong ngayon. Because the Holy Spirit imparted the passion of Christ
to their hearts and souls. Kaya tayo binabaptize din ng Holy Ghost. Para yung passion ng Lord mapunta sa atin. Para yung passion ng Lord sa souls mapunta sa atin lahat. That's why the apostle in the early church was so passionate in soul winning and discipling. In fact, in Acts 20:20, ito gawa ni Paul, how I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you and taught you publicly. Taught you publicly. Sa labas, nagpipreach ako. Sa kalye, nagpipreach ako. And from house to house. Kaya tayo may Bible study, house to house. Biblical po, ginagawa nila. Dahil sa sobrang passion nila. Yung passion ng Lord nasa kanila. Wala sa kanila yung hiya mag-preach sa labas. Wala sa kanila yung hiya mag-door to door sila. Wala sa kanila yung ganon. At yan nanaramdaman ko noong araw din po. Kahit sa mga buses, nagpipreach po kami sa bus. Sa loob ng bus, kahit hindi kami inintindi, pinagtatawa na kami, pero preach kami, sigaw kami. Jesus Christ is coming soon. Jesus Christ, accept Jesus Christ. Baptize in Jesus' name. Sigaw po kami. Isang kasama ko, nasuntok pa eh. Pero tayo pa rin siya, preach pa rin siya. Why? Yung passion. Yung passion. Nag-door to door kami. Doon sa lugar na may squatters, kami mismo pumapasok, bahay-bahay pinapasok po namin. Why? Yung passion of Christ nandun sa heart. Because of the passion of Christ that was nasa amin po. In our hearts. Nasa amin. Sa Acts 4:20, Berian. Sinita sila, hoy, huwag na kayong mangaral tungkol kay Jesus Christ sa gospel, huwag na. Ano sabi ganon? We cannot stop speaking about what we have seen and heard. Hindi namin mapigilan. Ibig sabihin nun, gusto na nilang pigilan pero hindi mapigilan. Why? Yung passion. Grabe yung passion ng Lord. Itutulak ka talaga para bumukas sa bibig mo. Itutulak ka talaga para mag-share ka ng gospel. Tutulak ka talaga para mag-invite ka ng souls. Hindi mapigilan. Talagang magsasalita kahit papatayin ka na, magsasalita pa rin. Sa Acts 16:17, medyo mabigat ito. While Paul waited for them at Athens, his spirit was provoked. Na-provoke ang spirit niya, na-offend within him, when he saw that the city was given over to idols, yung buong syudad, binigay sa mga Diyos-Diyosan. Sinamba nila ang Diyos-Diyosan doon sa lugar na yon. Ano nangyari? Si Paul po, hindi sinabi ganoon, natakot si Paul, tumahimik na lang. Hindi po. Sa ngayon yan nangyayari. Ang dami nagpipreach ng hell. Yes. Nagpipreach ng judgment. Pero pagdating sa idolatry, may iiwas sila. Why? Ba't kayo may iiwas pagdating sa idolatry? Yan ang tanong. Hindi nyo ba alam yan ang number one ayaw ng Diyos? Dahil ang Diyos sa Espiritu. Sampay mo siya sa Espiritu at sa katotohanan, hindi sa idol, sa Espiritu. I don't want to hurt you, my friend. Hindi ko kayo sinasaktan. Sinasabi ko lang yung pinasasabi ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, ayaw niya ng ganyan, hindi nagsasalita, hindi kumikilos. Bibigyan ka na ng Diyos na nagsasalita. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na kumikilos, ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na may miracle. Yan ang bibigay sa'yo ng Diyos. Nung makita ni Paul, sumunod na sinabi ng Bible, therefore. Na makita niya, binigay sa Diyos-Diyosan yung buong lugar na yon. Ang sabi ng Bible, therefore, kaya nga, he reasoned in the synagogue with the Jews, with the Gentiles, worshipers, in the marketplace daily, with those who happen to be there. Lahat sila nando doon. Nag-preach siya. Sinabi niya, kayo nakalagay sa inyo to the unknown God. Hindi niyo kilala yung Diyos niyo. Di ba naman sa inyo, ang Diyos niyo, parang kilala niyo, pero hindi naman yan talaga. Ginawa niyo ang Diyos niyo sa bato, ginawa niyo sa kahoy ang Diyos niyo. Hindi yan ang sabi ni Paul. Ang Diyos natin malapit lang sa atin. Why? Ito lang siya, oh. Nasa puso mo, ito lang siya. Ganyan lang siya kalapit. Kaya huwag ka nang matakot na ganong kalapit ang Diyos sa'yo. Naggalit sa kanya marami. Pinagbabato siya. Ganon naman eh. Kaya mga pastor ay magturo nito eh. Takot silang pagbabatuhin, takot sila i-bust doon pagdating sa Facebook, babas sila, takot sila. Hindi kami pwede matakot. Ang tunay na pastor, hindi pwede matakot. Why? Mas takot ako doon. Mas takot ako doon. Pag humarap na ako doon, mas takot ako doon.
Dahil mas matindi yun. And he was able to do it. Paul was able to do it because of the passion of Christ that was in him. Ganong kalakas ang passion of Christ sa kanilang puso. The early church is so passionate in soul winning and discipling, though they were persecuted, severely threatened, and tortured, and brutally killed. Sa example sa Acts 8, 1-4, and Saul, hindi pa siya Saint Paul, was consenting to his death, the death of Stephen. Pinagbabato siya. Kasabwat, ito si Saint Paul. Hindi pa siya converted. Great persecution arose against the church. Great persecution. Take note. Who knows? Baka yung financial problem is a great persecution sa'yo. Why? Di ka kumikilos eh. Dito nung mangyari ang great persecution, naandun sila, nagsasama-sama sila. Ano ginawa nila? Which was Jerusalem, and they were all scattered. Pinangalat sila. Okay, magsama-sama. Mangalat kayo. Yan ang gusto ng Lord. And throughout the region of Judea and Samaria, except the apostles, take note, they were all scattered except the apostles. Lahat nangalat, maliban sa apostoles. Next, ano ginawa nila ng mangalat? And the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Yan yung napatay, pinagbabato. Dahil sa gospel ng Lord, dahil sa passion of Christ. Next. And so he made havoc of the church, entering every house. Hindi pa nangyayari sa atin ito, pinapasok bahay-bahay. And dragging of men and women, committing them to prison. Pinakukulong, hinihila, kinukulong sila. Ano nangyari? Natakot ba? Hindi. Therefore, yan ang gagawin nyo. Kukulong nyo kami. Therefore, kaya nga, those who were scattered, ano sinabi kanina? They were all scattered. And those who were scattered, all of those who were scattered, went everywhere and preaching the word. Kinakalagkag na, kinukulong pa, pinapatay pa, pero sige pa rin. Why? The passion of Christ nagbabaga sa puso nila. James, si Saint James, sa sumulat ng James, was beheaded by Nero and witnessed by many people. Marami nakakita. Christians were burned alive para maging ilaw sa daanan sa street, lalo na kay Nero. Sinisindihan ang buhay at marami nakakakita. Imagine, sindihan ka ng buhay. They were thrown to a wild beast in the arena and witnessed by many people. Tatapong ka doon sa arena ng mga leon, kaya sasaluhin ka na lang ng bunganga ng leon. Bartholomew, one of the disciples of Christ, kept preaching even as he was being skinned alive. Habang binabalatan siya ng buhay, nagpipreach! Grabe din na. And witnessed by many people. Simon the Zealot was sown into hell. Nilagari siya. Si Simon nilagari, kalahati. Because of winning souls through the gospel of Christ and discipling people. And Jude, yung sumulat ang Jude, was beaten to death with clubs. Ang pamalang pinagpapalo siya hanggang sa mamatay. And even Thomas the doubter was speared to death in India. Sinibat po si Thomas the doubter, sinibat po siya hanggang sa mamatay siya. And of course, Stephen was stoned to death and witnessed by many people. Marami nakakita po. And that's one of the major reasons why many people were converted to Christ. What do you mean, Pastor? Yung nakita sa kanila pagiging martyr nila, naging way yun para tumanggap yung mga tao. Sa katunayan doon sa arena, yung ibang nga nanonood doon, na-convert. Dahil nakita nila kung gaano yung mga mananampalatay, kung manampalatay kay Kristo, gano'n nila, pati buhay binibigay nila, na-convert sila. Imagine that. Why? Hindi sila natakot. Hindi nila binawaliwala ang pag-share ng gospel. Why? Yung passion of Christ nasa kanila. That's why scholars said, the blood of the martyrs is the seed of the church. Yung dugo ng mga martir ang pinakabinhi ng iglesia. Ibig sabihin,
Kundi dahil sa mga dugo na yon, hindi makakarating sa atin ang gospel ng Lord. That's why, how can you Christians ignore the soul winning and discipling program of the church? I-ignore mo yung soul winning, i-ignore mo yung disciple na ginawa nila, na pinatay sila, nabuhay sila ng buhay, yung dugo nila dumanak dahil sa discipling and soul winning. At ang goal ng mga Roman soldiers, mga Roman government is following Jesus means a death sentence. Pag sumunod ka kay Jesus Christ, death ka. Siguradong patay ka. But despite the brutal punishment and death, history says the early church was calm. Kalmado lang sila. Habang sila pinarurusahan, kalmado lang. Pinarurusahan, kalmado. Ikaw may problema lang sa pera, hindi ka na makalmado. May problema sa asawa, sa boyfriend, sa girlfriend, hindi ka na makalmado. Ito pinapatay, kalmado pa rin. Why? The passion of Christ in their hearts. Matindi ang passion nila. Yung iba naman, they were singing hymns. Ayon sa history. Medyo binasa ko yung history. Matindi po. Biro mo, sinusunog ng buhay, kumakanta. Meron sa doon sinunog ng buhay. Binigyan siya ng chance. Okay. Deny mo si Jesus Christ. Hindi kita susunugin sa apoy. Alam mo ang sagot niya? Mas kinatatakutan ko ang apoy sa judgment day kaysa dyan sa apoy na yan. Yun ang sagot niya. Ikaw ba'y talagang Kristiyano? Kristiyano ako. I-deny mo, makakaligtas ka dyan. Hindi maitutumbas yung makaligtas ako rito sa pag-deny ko sa aking Panginoon. Hindi na-deny ka. You know what happened? Sinindihan yung fire sa kanya. Yung fire umiikot lang sa kanya, ayaw pumunta sa kanya. Ando lang ang fire, ando sa kanya, pero hindi siya nasusunog. Tsaka yung smell, ang bango ng amoy nung oras na sinusunog siya. Ganyan ang amoy ng mga soul winner at discipler ng Lord. Kahit sunugin mo, ang amoy Jesus Christ pa rin ang amoy. Mabango pa rin ang amoy. Na makita ng mga Roman soldiers na hindi siya namatay, ano ginawa? Sinibat siya rito. Yung dugo niyang umagos, yun ang pumatay doon po sa apoy na nandoon. Ang ganyang kamali, yun din ang kanyang kinamatay. Hindi apoy. Yung dugo niya mismo, dumanak po. Take note. Dumanak yung dugo niya. Dahil sa pag-share lang ng gospel, dahil sa sobrang passion niya na nasa puso niya, which is the passion of Christ sa kanyang puso. And they forgave their executioner. Yung pumapatay sa kanila, pinatatawad nila. In the book of Acts chapter 7, bago mamatay si Stephen, pinagbabato siya ng mga tao. Ano sabi niya sa bumato sa kanya? Ano sabi sa Lord? Lord, nakita mo sila, habang binabato, habang namamatay. Lord, huwag mo silang panagutin dito, Lord. Patawarin mo sila, Lord. Pinatawad ko na, patawarin mo sila. Pinagbabato ka, patawarin. Sa atin, chinismis ka lang, nagkakantalaiti ka na. Ito, pinapatay siya, binabato. Pero patawarin pa rin. Why? Yung passion of Christ ang nagpapamanhid sa Kanya. Sa ating Kanya natin iniinda, why? Baka nawawala ang passion of Christ. Dahil kung nasa iyo ang passion of Christ, kahit ganong kasakit magsalita yung asawa mo, kahit ganong kasakit magsalita yung kasama mo, kahit ganong kasaktan, hindi mo indahin. Isa lang sabihin mo, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam kanya ginagawa, mahabag ka sa kanya. Yun ang sasabihin mo dahil nag-uumapaw yung passion ng Lord sa puso mo. And they refuse to deny and curse Christ despite the severe torture. Hindi nila dininay. Kahit na pinadidinay, isang lahat, sige makakali. Siguro sila na naawa. Dahil talaga nakakita lang dahil sobrang, parihirapan mo na bago patayin eh. Siguro sa awa na, o sige, deny mo na lang. Sige, hindi ka namin pahirapan, hindi ka namin papatayin, deny mo na lang. Ano sagot nila? Hindi. Mas maligaya kami, mamatay kami. You know what happened? Yung iba doon, ayon sa history, yung iba doon na nanonood, ginapos yung sarili, sumama rin. Sige, pati kami, patayin mo na rin. Nakumbinsi sila. Imagine that. Ganong katindi yung passion of Christ.
Para ito nanunood lang, makumbisip, pati siya gusto mamatay na rin siya, alang-alang kay Kristo. Ganun sila na-influence. Ganun sila na-influence ng passion of Christ. You need the passion of Christ that was at work within them through the power of the Holy Ghost was greater than the pain and agony that they were experiencing right at that moment. Mas matindi yung passion of Christ kaysa doon sa sakit na nararamdaman nila, na hinahampas sila, na sila ginugulpi sila, pinapalo sila, at sila mga inilalagari sila. Yung pain nun, mas mabigat pa din yung passion of Christ, yung na mas nararamdaman nila. Ganun katindi. Kanya ang Lord natagalan niya. Ang cross of Calvary sa kabila ng hirap na yung why, yung passion niya ang nagdadala na nasa heart niya. At sana nasa atin lahat. At habang ginagawa yan, sa kanila, marami mga witnesses, including their relatives, had witnessed their great passion for winning souls and discipling. Nakita nila. Kaya nangyari, yung mga nanonood, they were convicted, they were influenced, they were converted, and they followed Christ. Sumunod sa Lord. Kaya nung mamatay yung mga apostoles, when they died, mga apostoles na matay, marami sa mga early church na matay na din, may nagpatuloy ng passion nila. Why? Nakita sa kanila. Yung nakita na yun sa kanila, yun na nag-urge sa kanila para magpatuloy sila at magkaroon din ng passion of Christ. Kasi namamatay mga sila, nakita din sumunod sa kanila. At yung sumunod na henerasyon po sa kanila, nakita din yun. Kaya sila man ay nagkaroon ng passion of Christ at diniretso nila ang pag-share ng gospel. Pinagpatuloy nila hanggang sa umabot sa atin ang kaligtasan. Why? Because of the passion of Christ na doon sa mga nauna. Meaning, kung ito mga martyrs na ito, nagpakita ng takot, bumigay sila, tumahimik na lang na katulad ng ginagawa na marami sa atin, tahimik na lang pagdating sa gospel, tahimik pagdating sa discipling, takot tayo, asan na tayo ngayon lahat? Asa na? Lalo na yung mga namatay natin loved ones, nasa na sila? Was na dito mga pasalab dahil nasa Hades na kasama yung mayaman doon sa Hades, ando na sila ngayon? Sa hell. Why? Kasi wala nang gospel na nakarating sa kanila. Why? Kasi natakot yung mga sumunod at hindi nag-share ng gospel. Ang mga dugo ng mga pinatay, ng mga martyrs, ang naging reason kung bakit nakarating sa atin ang gospel of salvation dahil doon sa mga namatay na yon. Kaya sa part natin mga Kristiyano ngayon, gaano ang passion natin mag-soul win at mag-discipling? Yan ang tanong ngayon. Basically, marami sa atin, you ignore soul winning. Binabaliwala mo soul winning. You ignore discipling. 1FC, sa kanya, nakakatama dyan. Iyan tayo. We take it lightly, ba naman tinatanggap, pero lightly, magaan lang. Or we are not serious about the church program, discipling and soul winning that I serious. Or we don't want to participate or to join for various invalid reasons. May reason ka, pero invalid reasons kung bakit ayaw mo. Now, what do you think will happen to your loved ones nowadays? Kung wala silang makitang passion sa atin, passion na soul winning and discipling, walang makita sa atin, sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga pinsa, kamag-anak, friends nila, or sa atin, walang makita sa atin, ano ngayon mangyayari? Magpe-fade away ang gospel ng kaligtasan. Pati mga loved ones natin ganun din. Wala silang marinig na gospel. Walang discipling na mangyayari po. Why? Yung iniwan mong legacy sa kanila is the absence of the passion of Christ for the souls. Yun ang iniwan mong legacy. Pinakamatindi, pinakamasamang legacy na may iwan ng isang mananampalataya. Hindi mo sila iniwanan ng passion of Christ. Hindi mo iniwan sa kanila. Ang result, sila rin walang passion. Ang masama, baka pati sa soul nila, sariling soul, wala na rin silang passion. Why? Walang legacy kang iniwan sa kanila about soul winning and discipling. Dahil tinanggihan mo. Hindi mo na ipakita ang passion of Christ as souls sa kanila. The result, lost souls. Nawala sila. You know the best example is Timothy. 2 Timothy 1:5.
When I call to remembrance the genuine faith that is in you, Timothy, which dwelt first in your grandmother, Timothy, Lois, and your mother, Eunice, and I am persuaded is in you also. The passion of Christ was seen from Timothy's grandmother, then passed on to the mother of Timothy, Eunice, and then to Timothy, and then to the congregation of Timothy. Nagpasa-pasa yung passion of Christ. Why? Hindi tumigil si Timothy, hindi tumigil yung kanyang lola. Yung lola niya, diretso ang passion of Christ, binigay sa kanyang anak. Pa ito namang anak, binigay doon sa anak niya kay Timothy. Timothy binigay sa congregation niya. Diretso. Dapat ganun ang passion of Christ, papasa-pasa. Naipasa mo ba ang passion of Christ sa anak mo? Naipasa mo ba sa kaibigan mo? Sa asawa mo? Sa nanay mo? Sa tatay mo? Naipasa mo ba? Yan ang tanong. Brothers and sisters, bakit sinabi ni Paul yan? 2 Timothy 4:2. Kanya niya sinabi ito eh. Preach the word. Be ready, season or out of season. Convince, rebuke, exhort, with all long suffering and teaching. Why? Next. But you be watchful in all things. Endure affliction. Do the work of an evangelist. Paul. Timothy was not called to become an evangelist but to be a pastor. Bakit sinabi niya, do the work of an evangelist? Ang evangelist po, nagsishare ng gospel. Ibig sabihin, kahit pastor ka, share mo ang gospel. Kung may ginagawa na evangelist, mag-share ka ng gospel. And for your information, hindi lang po pastor, lahat tayo, do the work of an evangelist. I-share mo ang gospel, mag-invite ka ng soul, mag-discipling ka. Yan ang utos sa atin lahat. Bakit siya nagbibilin? Verse 6, for I am already being poured out as a drink offering. Mamamatay na ako, sinabi na sa akin ng Lord. And the time of my departure is at hand. Ibig sabihin, alam niya mawawala na siya, kanya binili na niya yung kanyang passion, pinasa na niya kay Timothy. Wala siyang anak eh. Sa anak niya, sa pananampalataya, doon niya pinasa. Kasi Timothy, pinasa naman doon sa mga congregation niya. Kaya yan ang tanong sa iyo ngayon. May naipasa ka na ba sa anak mo? May naipasa ka na ba sa mga kaibigan mo? Kaeskwela mo? Sa mga kasambahay mo? At kanino mang kasama mo? May naipasa ka na ba? Because aside from the passion of Christ that was in them, bukod doon, they all knew that by the time they accepted Christ and repented from their sins, baptized with the name of Jesus Christ, and received the Holy Ghost, they were set in a mission. Ganon din po tayo. Nung tayo tumanggap sa Lord, binaptize tayo in Jesus' name, tumanggap ng Holy Ghost, at nagsisi ng kasalanan, para tayo po ay sinet na. We are set in a mission. Nagkaroon tayo ng mission that is to win souls and to discipling through our 1FC. Yan na po mission natin po. Lahat tayo, yan ang mission po natin. Hindi lang ako, lahat po tayo. As a matter of fact, one of the reasons why God allows us to experience severe trials. Kanya kami trials ngayon eh. Why? Not only to test your faith, but also that He may perform miracles to support your personal mission. Yun ang dahilan. Kanya ka ngayon may problema, magbigat ang problema mo. Why? Hindi mo lang alam. Gusto mag-perform ng miracle ang Lord sa'yo. Why? Para doon sa mission mo. But the problem is this. Pag may problema tayo, nag-miracle ang Lord na solve, tapos na, tahimik na tayo. Wala na. Ni witness, hindi tayo nagwe-witness. Tapos na, pinutol mo na. Paano ngayon kikilo sa susunod ang Lord sa'yo? Eh, alam na niya gagawin mo, tatahimik ka lang. Kanya nga, inalaw kita sa ganyan, hindi para masakta ka, hindi para mamatay ka. Para gamitin mo yan as a tool, yan ang instrument mo, para pag nag-share ka, malaman nilang buhay talaga ang Diyos, buhay ako.
Kanya tayo dumadana sa pagsubok, hindi lang test of faith. Para pag nilutas ng Lord, nagkaroon ng miracle, eto na yung bibig mo, bukas ka na agad. Panginoon ko, nakita mo si David? Yeah, David, in Psalms 51. Ano sinabi niya? Pag ako pinagaling mo, Lord, ano sabi niya ganon? Yung mga sinners, dadaling ko sa'yo. Imagine that. Si David, Old Testament yun. Pag ako pinagaling mo, Lord, mga sinners, dadaling ko sa'yo. Sana masabi natin, Lord, pag nag-perform ka ng miracles, magagamit ko yan para makapag-share ako ng gospel mo, Lord. Para makapag-discipling ako, kaya magagamit ko para patotoo talaga, buhay ka talaga, Lord. Para may bukas yung bibig ko, Lord. Para may buka ko rin yung bibig ko, Lord. Sana ganon! But the problem, ilan sa atin pinagaling ng Lord dito, hanggang ngayon tahimik ka. Aasahan mo pagkagaling ka uli. Why? Para tumahimik ka uli. Hindi ko sinasabi lahat ng karamdaman. Iba naman dahil sa kapabayaan. Iba naman dahil you are intended to die. Kaya naman may sakit yung iba. Dahil oras mo na. But basically, nagkakasakit tayo para may miracle tayo. To use that miracle as a tool, an instrument to support your personal evangelism and personal discipling para pang-suporta po natin. Kaya tayo may miracle. Kaya sana pag humingi ka ng miracle, ang tanong na, Lord, why? Why do you ask for miracle? Why do you ask for healing? Why? Sana sagot mo, Lord, to support my personal mission. I want to evangelize. I want to discipline people. Pag yan ang sagot mo, matulin pa sa alas 4, tutugunin ka ng ating Lord. Why? Yung passion ng Lord ang sinasabi mo. Ang kita nyo, nabalitaan ba? Nagkasakit sila Paul, sila wala kayong mabalitaan. Dahil talagang, hindi sa pati ako hindi ko kayang gawin yung ginawa nila. Ako talagang tinawag na para dito, pero ang tindi ng ginawa ni Paul. Dito ako magtatapos. 1 Corinthians 9, 19-22. For though I am free from all men, I have made myself servant to all. I have made myself servant to all. Yan ang mentality. Yan ang action ng mga mananampalataya may passion for Christ. Servant. Hindi. Yung boss mentality, leader mentality, ikaw ang una, ikaw ang the best. Hindi yun. Ang mentality mo pag may passion of Christ ka, servant to all. Servant to all. Why? That I might win them all. Para ma-win ko sila. Next. To the Jews, I become as a Jew. Sa mga Hudyo rin ako. Why? That I might win Jews. To those who are under the law, sa mga Hudyo to na under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. Yung mga Hudyo sumusunod sa batas talaga po ng Old Testament. Next. And those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. Gentiles na po ito. Na hindi sakop ng batas. Nagpapaka-Gentile siya. Hindi ko sinasabi nagko-compromise siya. Nakakita, nagiinuman, nakiinom din siya. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, may level siya sa damdamin ng mga tao. Damdamin ang pinag-uusapan dito. Yung empathy, nandun sa kanya. And next, to the weak, sa mga mahina. I became as weak that I might win the weak. Ang mabigat. I have become all things to all men. I have become all things. Naging servant ako, naging mababa ako, naging lahat ginawa ko na, lahat ginawa ko para lang makawin ako ng souls. I have become all things. Ako'y nangyari, ako'y parang pinakamababa, ako'y parang iniinsulto, ako'y parang minamak nila ako, ako'y ano sinasabi sa akin, okay lang. Why? By all means save some. Para makapag-save lang. Sa NLT, ano sinabi gano'n? When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes! I try to find common ground with everyone. Pinipilit ko na, ikaw ito, gusto ko makilevel, makibagay sa'yo. Hindi mag-compromise, ulitin ko ulit. Makibagay sa'yo. Maramdaman ko yung nararamdaman mo. Common ground with everyone, doing everything.
ginagawa ko lahat. But I can to save everything I can to save some. Konti lang yun, some lang. Pero ginawa niya ang lahat para ma-save lang ang ilan. Ganun katindi. Ang passion of Christ nila. Na ini-impart ko sa inyo lahat kung ano yung nararamdaman ng Lord para maramdaman din natin lahat kung gaano kabigat. Para hindi tayo nakapokus pimido sa mga problema natin, sa sakit natin, sa pera natin, nakapikulang tayo, financial problem, emotional problem. Huwag dyan! Pag dyan ka nakapokus yan, patunay yan, evidence yan, that you cannot feel the passion of Christ. Hindi mo maramdaman. Nararamdaman mo yung sarili mo, self-centered ka, my friend. That's why you cannot feel the passion of Christ. Once you are self-centered, kasi sinabi ng Lord, you want to follow me? Deny yourself. Deny yourself. Deny your problem. Deny everything. And then, follow me. Carry your own cross and then, follow me. Kaya nasabi ng Lord. Mga mananampalataya, pwede kayo nanonood sa television. Hindi ko kayo ginagawang spoiled Christian. Ginagawa ko kayong tunay na Christians. Dahil yung gusto ng Lord mangyari sa inyo, maging tunay kayong Christians talaga. Be a real Christians. Hindi mga Christians lang sa salita. Pagdating sa gawa, wala na. Pero I guarantee you, all of you, I guarantee you, once na nasa yung passion of Christ, una, hindi mo mararamdaman yung mga pinoproblema mo. Pangalawa, pati mga emotional problem mo, bali wala sa'yo, numb ka. Ang pangatlo, yung supply ng Lord, hindi mawawala. Dahil alam niya, nagmi-mission ka. You're a man with a mission. And how I wish na sana lahat kayo nandito. Alam ko iba sa inyo, nandito kayo because you want to be healed. You want to be blessed by God financially. You want your problem to be solved. Wala namang masama. Pero hindi yun ang tinuturo ng Lord sa atin. Ang unahin mo yung sinasabi ko, dadagdag lang ng Lord yung inaasahan mo sa umaga ito. Dagdag lang ng Lord sa'yo. At sana, how I wish sa message ng Lord, sa short message ng Lord, na impart sa inyo ngayon, yung passion ng Lord, ganun na nararamdaman natin. Kanya, ina-expect ng Lord sa atin, babaha sa inyo, ang mag-a-apply na gusto mag-1FC, at gusto mag-soul win, at hindi na kailangan turuan pa, itulak pa, sabihan pa na magdala ng souls, every Sunday, dala mo ang matadala mong kaluluwa sa harapan ng Lord. Tandaan niyo, soul winning is not easy. It involves your time. It involves, number one, your love, empathy, and the passion of Christ. Of course, it involves your pocket. Mamamasahe ka. Minsan pamamasahe mo pa yan. Walang problema. Dahil ang katumbas ng souls, ang value ng souls, pagsamahan mo ang lahat ng treasure sa world, di pa rin katumbas ng isang soul na masasave at matidisciple mo. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Let's all stand, please. Yuko natin mga ulo tayo manalangin. Dakilang Ama, sa araw na ito, Diyos, ay pinadama mo sa amin, O Lord, ang passion mo, Panginoon, pagdating sa soul. At alam ko, O Diyos, lahat ng ito'y narinig namin. At sa ngayon po ay nadadama namin ang passion mo, Panginoon. Nakita namin, O Lord, piniliwanag mo gaano kahalaga sa iyo, O Diyos, ang isang kaluluwa. Na sana kami bilang mga anak mo, O Diyos, ay ganun din ang pagpapahalaga namin, O Lord, sa mga kaluluwa na naliligaw, O Diyos. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, kung paano na may maakay itong mga taong ito, Diyos. Pero bukod sa lahat, ilagay mo sa amin ang pinakamalakas na passion mo, Panginoon, sa amin. Ibigay mo sa amin, Lord, sa pamamagitan ng Holy Spirit mo, Lord. Napadaloy mo at madama namin ang apoy, Panginoon, na iyong pagnanasa na magkaroon po na maligtas ang mga tao, Diyos. Nakikita mo kung gaano kasama ang mga tao ngayon, Lord. At alam ko, Panginoon, nag-grieve ang Spirit mo, Diyos. Gustong-gusto mo sila iligtas, Panginoon, pero hindi ka pwede magsalita bilang Espiritu, Lord. Kanya kaming ginagamit mo, Panginoon ko. At tulutan mo, maging handa kami lahat, Panginoon, na gamitin mo bilang instrumento mo, Lord, para maakay itong mga taong ito, Diyos. Nakikita namin sa buong mundo, O Lord, kung gaano kasama nangyayari, Ama.
Tulungan mo, Lord, lahat kami magkaroon ng ganong kabigatan ng katulad ng sayo, katulad sa mga apostoles mo sa early church, Lord. Handa namin, bigay ang buhay namin, Panginoon ko, para ma-share lang ang gospel mo, Panginoon, para makapagligtas na marami pang kaluluwa. Napakaraming tao na mamatay, O Lord, na karamihan nagmamarcha patungo sa impyerno, Lord. Karamihan, Panginoon, na hindi nakatanggap sa gospel mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa oras mo ito, gamitin mo itong church na ito, Panginoon, upang lumaganap ang tunay na gospel mo, Panginoon, na magsisi sila at pabautismo sa pangalan mo, Lord, at tumanggap ng Holy Spirit, Ama. Ikalat mo, Panginoon. Gamitin mo kami lahat, Lord, pati mga churches namin sa international, Panginoon. Gamitin mo para kumalat ang doktrinang ito, Panginoon ko, para maligtas sa mga maraming tao, Ama. At tulungan mo, Panginoon, yung kabigatan mo maramdaman din namin, Panginoon ko. Madama namin ang pag-alis namin sa lugar na ito, O Diyos. Doon na po nakafocus ang aming mga kaisipan at ang aming kaluluwa, Ama. Alam namin, Panginoon, pinaliwanag mo sa amin, wala mga problema naman kukumpara sa mga mangyayari sa darating na panahon. Sa amin, napakabigat na, pero nakapakaliit ko, ikaw kumpara, Panginoon, sa great tribulation na magaganap, Ama. Napakalayo, Panginoon ko. Kaya salamat po, ganito na lang ang dinadanas namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon ko. At tulutan mo sa pamagitan ng mga trials namin, sa pamagitan ng mga problema ito, Lord. Magamit namin ito para gumawa ka ng miracle sa amin, Lord. Para yung miracle na yun, magamit din namin, O Diyos. Para maihayag ang salita mo, Lord. Para malaman nilang buhay ka talaga, Panginoon. At ikaw ay kumikilos sa lahat ng mga tao, O Diyos. Tulungan mo, O Diyos. Magawa namin ang mga sinabi mo sa araw na ito, Lord. Kayunat mong kami mo, Panginoon ko, sa lahat ng mga nandito, Lord. Pandungan mo silang lahat ng right hand power, O Lord. At tuloy mong dumaloy sa kanila ang passion mo, Panginoon ko, mula sa oras na ito, Ama ko. Salamat na marami, Lord. At naniniwala ako sa magitan ng mensaheng ito, Panginoon. Nakuha namin ang dapat namin gawin, Panginoon. Lalo't ngayon nalalapit ay pagbabalik, Lord. At any moment, darating ka, O Diyos. Kanya ngayon, alam na namin kung anong dapat namin gagawin. Alam na namin kung saan kami po-focus ngayon, Panginoon ko. At tuluto mo lahat mag-submit, Panginoon, sa sinabi mo, Lord. Lahat mag-obey, Panginoon, sa sinabi mo, Lord. At huwag baliwalain, Panginoon. Huwag isang tabi, Panginoon. Kundi mahalagahin ang lahat ng sinabi mo sa araw na ito, Ama. Salamat po, Lord. Nawa lahat kami nandito ngayon, magpo-focus sa soul winning and discipling program na To God Be the Glory Church International. Salamat po, Lord. Yunat mo, kamay mo, basbasan mo sila lahat. Binibigay ko ang bendisyon sa kanila, pati sa lahat na nanonood sa television, Lord. At umaasa ko ng tagumpay sa kanilang buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So praise the Lord mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang mensahe na binigay niya sa atin na in-impart niya po muli pagdating po sa ating pong passion, ang ating passion ng ating Panginoon, pagdating po sa soul winning. Tandaan po natin, napakahalaga po niyan. Dapat nagso-soul win tayo, nag-share tayo, and of course, nagdi-disciple po tayo. Kaya sa atin naman po mga guests na nandito, sa ating po mga first time viewers din po, alam niyo po, dahil po sa passion ng ating Panginoong Hesukristo, nailigtas po tayo, nabuksan po yung pagkakataon na tayo po ay lumapit at makakilala po sa Kanya. Alam niyo, sa lahat ng mga bisita na nandito, ayaw po ng Diyos na danasin po ng bawat isa ang tribulation or yung pong great tribulation na tinatawag or yung matinding hirap na dadanasin po ng mundo at ng tao. Ang hangad po ng Diyos ay makatakas po tayo mula po dito. Bukod dyan, ang layunin ng Panginoon ay abutin po ang inyong pong mga mahal sa buhay. Hindi lang po kayo, pati yung mga loved ones po ninyo. Kaya po siya po'y gumawa ng daan para makarating po sa inyo ang gospel
at ang kanya pong salita. Kaya sa oras na ito, naniniwala po ako na kinakausap po kayo ng ating pong Diyos na buhay upang magdesisyon at dumulog po sa Kanya. At ito po ang tamang panahon para po tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang iyong sariling tagapagligtas at maniwala po kayo sa Kanya pong gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayong mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sa palatayanan at paniwalaan. Perhaps ang iba sa inyo familiar kayo dito because this is a common knowledge, public knowledge po yan. Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, tutuldok at hihinto na po tayo doon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ng pagsunod. Ang gospel po hindi lang po pinaniniwalaan, kundi sinusunod po ito. Kaya lang another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako kung pakiramdam mo na napakarami mo nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong, alam niyo po, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung pagkatao mo, hindi yung nakaraan mo. Ang tinitignan niya yung taos-puso ng pagsisisi. At naniniwala po ako na patatawarin at patatawarin ka ng ating Panginoon. As long as andun po yung genuine repentance, at dyan din po papasok yung death to sin. At yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po ay namatay, tayo papatayin natin ang ating mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya po ay inilibing, tayo naman ililibing po natin ang ating mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan. Kundi ito po yung pag-alis po ng ating pong mga kasalanan. Yung po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Ang ating Panginoon ay nabuhay na magmuli. Sa atin naman po, papasok ang transformation, yung ating pong regeneration, nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. Sa madali sabi, tayo mababago na po. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandirito, lahat tayo, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kainaan. Paminsan pinipilit natin, 1-2 buwan, pero bakit sa mga susunod na panahon bumabalik ka sa dati? Perhaps bad habits, vices, bad attitudes, pabalik-balik, ayaw magbago ng lubusan. Bakit po? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po nating power. Power saan? Power to overcome all our weakness, power to overcome the flesh. Ang ating pong laman, mahina po yan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay nito yung kailangan maganap po sa ating pong mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita na nandirito, hindi po sa lahat ng mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? Pikit po ninyo inyong mga mata? And just kindly whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, kung sa tingin mo marami ka nagawang kasalanan at mali, hihingi mo ng tawad sa Panginoon. Just a simple prayer telling the Lord, Lord, I'm sorry, patawarin mo ako sa lahat ng mga mali ko, sa lahat ng mga kasalanan ko. At naniniwala po ako, naririnig ka niya at patatawarin ka niya. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo na nakapikit ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay?
bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon. At sa lahat po tayo sa likod, tapat po natin yung kamay po natin sa kanila, tumayo po tayo. At sa mga bisita na nandito, sumunod po kayo sa maikling panalangin nito ng pagtanggap. So please repeat after me sa lahat ng mga bisita habang nakataas ang mga kamay, nakayuko at nakapikit ang mga mata. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tagapagligtas tinatanggap po kita at tinatanggap po bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos na namin. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw at sa ikatlong araw ay nabuhay na ay magmuli. nabuhay na pagmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay At idagdag mo po ako at idagdag niyo po sa ako iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po ninyo, sa kanan po ninyo, yung pong green flag niyo, pwede po ba na sumunod lang po kayo sa kanila? Sa green flag, may isi-share lang po sa inyo sa mas detalye pong pamamaraan patungkol po sa ating pong kaligtasan. Samantalang sa mga first-time viewers po natin, you may contact us or message our Facebook page para po makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Sampalakpak po sa mga tao na pinadala ng Lord sa atin. Yan po. Yan po ay bunga ng ating pong discipleship at ang ating pong pag-aaral ng 1FC. Nalalaman po natin ang importance ng soul winning. Right po. Sa ngayon po, tayo po ay dadako sa offertory. Luke chapter 21, verses 1 to 4. And he looked up, the Lord Jesus, and saw the rich putting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow putting in 2 mites. So he said, truly I say to you that this poor widow has put in more than all. For all this, out of their abundance, have put in offerings for God, but she, out of her poverty, put in all the livelihood that she had. Purihin po ang ating Diyos. Dito po sa binasa natin ay makikita natin na si Lord ay nag-o-observe sa mga nagbibigay po sa templo. At dito nakita niya yung mga mayayaman na talagang nagbibigay din naman sa ating Panginoon. Pero napansin niya yung pagbibigay ng widow na yun na lamang. Kumbaga parang 2 kusing na lang. Wala na siyang ibang pera, binigay pa niya yon sa gawain ng Diyos. So pansin na pansin ng ating Panginoon. At ang sabi niya, siya ang nagbigay ng lahat para sa gawain ng Diyos. Sa atin po, lagi tayong nagbibigay ng announcement, lagi tayong nag-encourage na bawat isa ay tumulong sa gawain ng Diyos. Maaring binigyan ka ng marami ng ating Panginoon, maaring konti lang ang binigay ng Lord sa iyo, pero ganun pa man, nakikita ng Lord kung ano ang motibo mo, kung ano nasa loob ng puso mo, bakit ka nagbibigay. Magbigay tayo ng pagmamahal sa ating Panginoon na
Nais natin ang ibibigay natin na makatulong para po sa ating soul winning dahil napakarami pa ang hindi nakakakilala sa katotohanan. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Be in one accord for our next congregational fasting and prayer happening on July 25, Saturday, 9 a.m. at Star Mall, Estacio Trade Hall. To all achievers, Business for Christ, continue to be involved at the ABC Interactive Discipleship. The next session is happening on July 29, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events. Registration fee is 1,000 pesos per head. Alam po ninyo, kinakailangan pong pag-pray natin na yung passion ni Kristo na makapagligtas ng soul ay mapunta po sa atin. Yung kabigatan niya na mag-soul winning mapunta sa atin. Kasi kung di po parang dumaan lang dito sa tenga natin, lumabas sa kamila, wala tayong nakuha. So paano tayo magiging kalugod-lugod sa ating Diyos? Ang kanyang passion ay magdala ng souls. So sabi nga, pag tayo nagdadala ng souls, nalulugod ang ating Diyos. Libo-libong anghel ang nagagalakan sa langit sa bawat isang taong tumanggap sa Panginoon at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Amen? Yung mga lumalapit sa harapan na yan tuwing Sunday, nagagalak po ang mga angels. Pati ang ating Lord ay nagagalak at tayo ay meron ding kagalakan. So, yuko natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo sa magandang message na ipinagkaloob mo sa amin. Alam po namin, O Diyos, na ipinulaw mo sa amin puso't kaisipan ang iyong passion. Passion na magdala ng soul. Bakit po? Sapagat alam mo na kapag ang isang tao ay hindi naligtas, saan siya pupulutin, Lord? Nawa kami lahat na busy sa mga worldly affairs ay magkaroon ng oras at panahon para tingnan natin kung sino yung mga taong sa paligid namin ang hindi pa nakakatanggap ng Ebanghelyo. Tulungan mo na kami magkaroon ng oras at panahon na kausapin sila, sharean sila ng Word of God, sapagkat alam namin, Lord, na yan ang kalooban mo. Nawa, hindi po kami magkasala ng pagkukulang sa inyo pagdating sa soul winning. Kaya padala mo kami sa mga tao na gustong tumanggap ng iyong banal na salita. Hindi lamang yung mga malapit sa amin, kahit yung malayo sa amin, Lord, bigyan mo kami ng mga taong masishare namin. At hinihiling namin, Lord, na ibaba mo ang gift mo sa bawat isa. Gift mo, Panginoon, sa pagsasalita, sa pagpapaliwanag, at tulungan mo bawat isa na mag-aral ng Biblia. Kabisaduhin, Lord, ang mga tinuturo ng aming beloved Bishop upang paghumarap siya at mag-soul win at magpatotoo, alam niya kung ano ang sasabihin niya. Alam namin, O Diyos, na gagamitin mo po kami lahat para maligtas po ang maraming soul. Isa lang ang makapagdala ng kaluluwa sa amin, doble ang magiging bilang namin. Kaya hinihiling po namin, Lord, ang malaking church na pagtitipunan namin para po sa amin pong paglilingkod sa inyo. Pagpalain mo, Lord, ang lahat po na lumapit sa harapan, nawa hindi lamang po sila hanggang baptism, kundi magpatuloy sila na sila po ay kumilala sa katotohanan. Tinataas din namin sa inyong kalikasan, huwag mong paubaya kami, Lord, sa mga lindol, sa mga tsunami, sa mga bagyo, sa mga gera, sa mga pestilences, sa mga tragedy, Lord. Ingatan mo ang bawat isang mga anak mo, puspusin mo ng katalinuhan at kaalaman. Sino man sa kanilang may sakit, pagalingin mo ang kanilang karamdaman. May problema pagdating sa financial, ibigay mo at tususan ang lahat ng mga pangailangan, Lord. Ang may problema sa emosyon, pagpalain mo po, Lord, at alisin mo ang lahat ng mga bagay na hahadlang upang kayo po ay bigyan ng papuri. Lord God, salamat po ng marami. Patuloy namin tinataas sa inyo, Lord, lahat ng mga kaloob ng inyong mga anak. Basbasa mo po ito. At iba yung pagpapala, ang balik mo sa kanila. Ganon din po, O Diyos, ang aming gobyerno, pinapanalangin namin na magkaroon kami ng mga ayos sa mga leaders pang sa ganon po ay manatili ang peace and order sa aming bansa.
Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and jet sell offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Coat. Account name, Project G-Coat Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Be part of a powerful worship experience filled with a fresh revival from God. See you at our on-site worship service this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome with your families and friends. To all official participants of the Jet 1 FC Advanced Practicals training, another exciting session awaits. Let's build on what we've learned and level up our skills together as we gather for the next session on July 18th, Saturday, 9 a.m. at Alveo High Park Tower 2. Registration fee is 700 pesos per head. Let us meditate on God's Word, be blessed by testimonies of grace, and unite in one accord. Join our congregational fasting and prayer on July 25th, Saturday, at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. To all businessmen and professionals, step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on July 29th, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of this meaningful event that will transform your walk with God. Hey 1FC heirs! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:45 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and Infinite Devotion music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and Infinite Devotion for more inspiring content.
We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. New name, same devotion. Infinite Devotion is here to bring inspiring songs to your ears as we offer fragrant worship unto our infinitely powerful God. Listen to and follow Infinite Devotion on your favorite music streaming platform. We are delighted to present Infinite Devotion Covers, Volume 1, a collection of praise and worship songs performed by our church's homegrown worship team. Save these songs for your personal worship time and add them to your worship playlist. You may also listen to Infinite Devotion on Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to Infinite Devotion on One Radio. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.